Ayan lang siya, ayan. Tapos, habang nagmi-meeting sila, explain ko sa inyo yung mga tawagan dito ng mga, ano yun? Paano tawagin yung mga kamag-anak? Kasi mag-iba yung tawagan ba? Okay, magandang hapon. Nandito na tayo sa bahay. So, bale, kanina kasi naputol yung sinasabi ko dun sa may Bardali Cafe kasi dumating na yung kaka namin and nag-meeting na sila. Tapos, medyo mahaba yung meeting so hindi ko na i-continue kasi nahabol namin yung oras para mag-send ng food kay Champ. Kala ko nga makapagluto pa ako. So, anyway, ituloy ko na yung ano man tawag doon? Just to let you know kung ano yung mga katawagan dito sa mga kamag-anak. Kasi ibang-iba siya compared dyan sa atin sa Pinas, yung tawagan ba. So, just in case, minsan kasi naririnig nyo ako, tinatawag ko bindunani, kaka, kaki, fufu, yung mga ganun ba. So, para maging familiar din kayo pagka ginagamit ko yung mga terms na ganyan. So, unahin natin sa ang tawag sa mother. Mother, ang tawag dito sa Nepal is ama. And father naman is buwa. Actually, yung sinasabi kong katawagan is for Limbu culture. Kasi may mga iba-ibang katawagan sa bawat culture. Depende sa caste or sa clan. Meron din naman yung as in pareho. Kung ama, buwa, lahat siya, sa lahat ng caste, ama, buwa. Parang ganon. Hindi ko lang sure, pero ang sasabihin ko sa inyo is yung sa Limbu culture since yung asawa ko is Limbu. Okay, so mother, father, then husband. So ako, ang itatawag ko kay Santos is Riman. And then wife, tawag niya sa akin is Rimati. Not tawag, actually it's like, pag gagamitin niya, dito kasi sa Nepal, hindi sila tumatawag sa pangalan. So pag i-address ako ni Santos, may kausap siyang ibang tao. Ang sasabihin niya, Meros Rimati, my wife, ganon. So pag ako din, my husband, hindi ko siya tatawagin si Santos, ganon, hindi. Sriman ang gagamitin kong term. And then, pagka anak na babae, chori ang tawag. Pag anak na lalaki, choro. 'Di ba sa atin sa Pinas, anak lang, uy, ang anak ko, ganon. Dito, dalawang pag babae iba, pag lalaki iba. Okay, sunod naman natin is yung kapatid. 'Di ba sa atin, pagka tatawagin natin yung nakakatanda sa atin, it's either ate or kuya. And then pagka nakakabata sa atin, pangalan lang or bunso, ganon. Sa kanila, magkaiba yung tawag. So, pagka elder sister, ang tawag is Didi. Tapos pag younger sister, Baini or Nani. Minsan kasi si Bindu Nani, tawag ko Nani, ganon. So, mas yung Nani is mas parang endearment kasi parang baby ang ang endearment. Pero ang tawag is Bahini. So, pagka older brother, Dai or Daju. And pag younger brother, it's Bai. Bye, ganon. Pero ang tawag ko sa younger brother ni Santos, since isa lang naman, is Babu. So, yung Babu is parang din siya, baby form, ganon. Endearment siya. Pero ang official na younger brother is Bai. So, ngayon, ang sunod naman is yung sa mother-in-law at saka father-in-law. Sa atin, di ba, biyanan lang. O yung biyanan kong babae, yung biyanan kong lalaki, ganon. So, in one word, in short form, it's biyanan, no? Dito, pagka mother-in-law, ang tawag is sasu, and pagka father-in-law naman, sasura. And then, sunod natin yung lolo at lola, grandmother at saka grandfather, tsaka yung mga apo. Di ba sa atin, lolo, lola. So, yung grandfather is baje, tapos grandmother, both side yon, father side and mother side. Dito kasi, explain ko maya-maya na
Sa father side mo, iba ang tawag mo sa mga relatives ng father side at iba din ang itatawag sa relatives ng mother side. So, explain ko yun little bit later. So, grandfather, it's Baje. Grandmother is Boju. Tapos, yung grandson, di ba sa atin, apo lang. Dito, grandson, iba, granddaughter, iba ang tawag. So, pag grandson is Nati, and then granddaughter, it's Natini. Yung mga asawa ng kapatid natin, ang tawag lang natin is hipag or bayaw. Okay, so ayun. Pagka yung kapatid na younger ni Santosh, ang itatawag sa akin Bauju. Pero kung si Santosh is may kapatid na lalaki na mas matanda sa kanya, ang itatawag sa akin is Buhari. Okay, so medyo komplikado eh. Basta, iyon. So, after nun, so hopefully nagigets nyo kasi para lang ma-familiarize kayo pagka ginagamit ko yung mga terms na yung mga sinasabi ko sa inyo. So, actually, hindi lang to sa, yung sinasabi, hindi lang sa magkakapatid. Yung cousin sister, yung cousin brother, ganun din yung tawagan. So, ngayon, yung sa sister naman, may elder at saka younger din. Yung asawa nung sister. Since, halimbawa, si Santosh ay ang kay Bindunani. Si Bindunani is mas bata kay Santosh. So, ang asawa ni Bindunani, ang magiging tawag namin is Dwayne. So, ngayon, kung may mas matandang kapatid si Santosh na babae, at may asawa din yon, ang itatawag namin is Binaju. Ganun siya. So, pagdating sa mga anak nila, sa atin sa Pinas, ang tawag lang natin is pamangkin. Pero sa kanila, magkaiba din ang tawag sa pamangkin sa kapatid mo na lalaki at sa pamangkin sa kapatid na babae. Ganon. So, pagkadating sa pamangkin, pagka ang pamangkin is mula sa lalaki, sa brother side, ang son ay magiging Batija. Tapos pag daughter, Batiji. Ngayon, sa kabila naman, sa sister side, pagka ang anak is babae, ang itatawag is Banji. Pagka lalaki is Banja. So, ang complicated, no? Kasi kahit ako nahihilo din. Minsan confused ako sa tawag-tawag. Uncles, aunties, ganyan. Iba din yon. Katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, pagka sa father side, iba ang tawag. Pag sa mother side, iba din ang tawag. So, dito tayo sa father side. So, halimbawa, sa father side ni Santosh, ang mga kapatid ng father niya is, ang magiging tawag is kasi yung yung father-in-law ko is panganay din. So, bigyan ko na lang kayo ng example para ma-picture out ninyo. So, may kapatid, pag older brother, just in case may older, for example, kung may kapatid na mas matanda yung biyanan ko, ang magiging tawag ko nun is Tumba. Tapos pag younger brother, Kaka. Ngayon, pagdating dito sa mother side, iba na ang tawag ko nun. Pagka either younger brother or older ng biyanan kong babae, ang tawag ko is Mama. Isa lang siya, both the same mama. Ngayon, yung si Kaka or si Tumba, dito sa father side, may mga asawa sila, iba din ang tawag nun. So, pagka sa atin kasi, di ba, pagka asawa ng uncle mo, asawa, both side, mother side or father side, it's both auntie and aunt, uncle or auntie, ganon. Dito iba, sobrang complicated, no? Nahihilo na ba kayo? So, para lang anong tawag nito? Para lang pagka minsan ginagamit ko yung term, at least familiar na kayo, parang ganon. So,
Bale, pagka ang asawa ng kaka, yung younger brother ng in-laws ko, ang itatawag ko doon is kaki. And pagka doon sa older brother, tumba, ang itatawag ko is tumma. So, dito naman sa mother side, sa mother-in-law ko, pagka ang asawa nung both ng older and younger brother niya, ang tawag ko doon is Maiju. Okay. Punta tayo sa sister naman ng father-in-law ko, father side. So, kung yung sister, bale, either younger or older, isa lang ang tawag doon, the same, fufu. Pero pagdating sa mother side, pag younger sister ng mother-in-law ko, ang tawag ko doon is chama. Ang older sister, ang tawag ko doon is tumma. Ayun. So, complicated siya. So, ito lang yung mga usually yung maririnig so far sa akin. Pero marami siya, wide variety siya ng kinship terms. As in, ang dami niyang mga katawagan. Iba sa father side, iba sa mother side ang tawag. Ganon. So, usually, itong mga sinabi ko is, ito lang yung mga basic ba na maririnig nyo sa akin. Okay, so yun lang muna ang mga info na i-share ko sa inyo so far. And hopefully ay ma-familiarize kayo kasi sa Pinas napakasimple lang ng katawagan. Sa atin dito masyadong komplikado. Minsan nga kaki dapat minsan natatawag ko ng fufu. Minsan naman ano yung tawag dito? Bojo natatawag ko ng kaki. Ganon, nako-confuse pa ako kasi nga ang katawagan is medyo malawak. So, yun lang muna for today. Mamaya naman ulit, baka may ganap. Plano ko kasi magluto ng pizza. So, hopefully, maluto ko siya mamaya. Dinner ba? Or merienda? Mga ganon. So, homemade pala. Handmade. So, homemade pizza. Di ba namili kami kanina ng pizza sauce? So, gawa na lang ako ng mga fun fillings niya. So, yun lang muna for today. Maraming salamat. Maya naman ulit. Okay, magandang gabi. So, andito na ako ngayon sa aming kwarto. Magpapahingan na. Katatapos lang namin kumain. Actually, di ba sabi ko sa inyo kanina, magluluto ako ng pizza. Hindi na natuloy. Nag-chow mein na lang kami. So, yun na lang muna ang aking video for today. Maraming salamat sa patuloy niyong pagsuporta sa amin at gayon din po sa patuloy niyong panunood at walang sawang pag-like, comment at share ng aking mga videos. So, maraming salamat po. And maraming salamat din sa aming mga subscriber, sa aming mga bagong subscriber, at sa mga hindi pa po nagsusubscribe, baka naman po, please pakiclick yung subscribe button below and yung notifications bell na din para updated kayo sa aming mga upcoming videos. So, konting-konti na lang po, magwa 1K na tayo! So, yun na lang muna. Maraming salamat po ulit. Magandang gabi. God bless. Ginagawa mo! If you like this video, please consider subscribing to our YouTube channel, SL Nepal. Thank you for watching. Have a nice day.